nakabit na natin. Nilagay ko na sa backpack. I think it will only take 30 minutes para ikabit to. Kasi dalawang bolt lang naman. So, let's go. So, hi again guys, and update dun sa ating crash guard version 3. We had a small problem na nung pumunta ako sa pakabitan nung sa shop kung saan ko ipapalagay yung aking crash guard. Nakabit niya na lahat ng bolt, and the problem is yung last one, yung sa pinagkakabitan ng skid plate, yung parang support ng engine. Bitin yung bolt niya, kumbaga kulang yung thread na pwede paglagyan ng nut, and hindi yun pwede kasi delikado yun once na magbiyahe ka, lalo na sa SRV natin na medyo ma-vibrate. Kailangan mahigpit at may allowance na nakalabas. So what I did is pinakancel ko muna yung paglalagay, and papakita ko rin sa video kung ano yung progress sana. And ang ginawa ko is nag-order na lang sa Shopee ng stainless steel na bolt na ang sabi nun ni Kuis is mag-order daw ako ng at least 100mm na length, and diameter niya is 10mm din. So while waiting, ang napagdesisyonan ko is magbasa na lang muna tayo ng questions sa ating YouTube na para masagot ko dito. And also, I think next week ko pa mapapakabit ulit yung version 3 na crash guard. But I will also update you guys. So, let's go. So, question number 1. Bossing, ano po top speed mo dyan? And height and weight mo? At saka, hindi ka rin po ba kinakapos sa speed? Thank you. So, to answer that, my height is 5'6", and my weight is 85 kilograms, so mabigat-bigat. And yung top speed ko dito is, since di naman to pang mabilisan ng motor, I reached once na 97, pero yung part na yun is ma-vibrate na and nakakatakot na kasi di naman sanay sa pagpapabilis ng takbo. And sa speed, no, never ako kinapos sa speed nito kasi lalo na city driving ako always. And ayun, so never ko naman na encounter na kapusin ako sa speed, or kung may kailangan ako habulin na nakukulangan ako ng acceleration ko, no. And I think SRV is perfect for me also as a beginner bike. Yun lang, problem lang is di lang talaga siya pang mabilis na motor. So, next question. Pasok po ba yung LTO? Pasok po ba sa LTO yung Akrapovic dual tip? So, regarding this, lately, or I think it's last year or last few months na naglabas yung LTO ng memorandum na kailangan ng may certificate of authenticity galing sa mga shops, yung mga aftermarket. And since na yung bullet pipe ko is pinagawa ko kay Ellis Muffler Shop, and yung aking Akrapovic is nabili ko online, so wala silang certificates. Every time na dumadaan ako sa mga HPG or sa mga checkpoints, never naman nila ako pinara sa reason ng maingay ang aking exhaust. Kahit na wala akong silencer na equipped, kahit naka-open ako, since kasi city rider lang naman ako mostly, is di naman ako mahilig magpaharurot or magbomba ng aking motorcycle. So ayun, I think isa na yun sa makaka-help para lang wag kayo masita, kasi alam naman natin, di naman lahat, mostly ng mga
riders or motorcycle drivers. If they get a chance na magbomba sila. And I think that's okay. Basta kailangan lang natin din na maging disciplined. Kasi may ibang taong ayaw sa maingay, may ibang tao na, di ba, nagre-request pa magpabomba ng motor. So, Pops, kamusta ang seating experience? Hindi masakit sa tuhod kapag 5'10" yung nakasakay. My height, ayan, is 5'6" po. And kapag nakaupo ako is, I'm very comfortable sa SRB 200 kasi yung paa ko is para sila nakalapat na sa floor, I mean sa ground. And since po yung height nyo is 5'10", I think it will be okay, but yes, yung tuhod nyo nga medyo mangalay katagalan kasi for me, I can stretch out both my legs since I'm just 5'6" at height, and yung seat height ni SRB 200 is, I think, perfect lang para dun sa 5'6" na height kasi nalalapat ko and na-stretch ko yung paa, but it's only for me. Usually kapag may nagtatanong sa akin na yun nga, like this na okay po ba to sa 5'6" or 5'10" na height, ang sagot ko sa kanila always is mas okay po na matry nyo in person yung motorcycle kasi mahirap din po na magsabi ako na hindi pwede kasi masyado akong matangkad or masyado akong mababa. Always ang sagot ko po is if you have a chance to visit a dealership na may SRB 200, you can always try sitting on the SRB 200 kung okay ba siya sa inyo, kung comfortable ba kayo, and kung sa tingin nyo during long rides hindi ba mangangalay yung paa nyo. So, yun. Kamusta naman po ang vibration? Di po ba ma-vibrate kapag naka-high RPM na? Push rod po kasi ang engine. Di po ba nakakangalay sa hita at kamay kapag long ride? Yes. Regarding sa vibration, you're right po. Ma-vibrate siya. And lalo na kapag high RPM. On my case, kahit na nasa long ride po ako, feeling ko sanayan lang sa katawan. Mostly, ang nangangalay sa akin ay yung kamay. But not because of the vibration, but because of clutching. Kasi, syempre, when you're going sa traffic, you need to clutch. Kasi, kapag high temperature na yung engine natin and balak nyo mag-neutral sa traffic, medyo mahirap kasi matigas yung clutching. So, what I'm doing always is I just press the clutch while I'm on the traffic, and sa hita naman po, no? Kasi I can always stretch out my legs, both of them, and ilapat sila sa ground while I'm on traffic. And kung tawag yan, sa vibration naman, yes, ma-vibrate siya pero hindi siya for me isang reason para mangalay yung aking mga paa at kamay. But syempre, iba-iba naman po sa kada tao, sa iba-ibang experience naman ng mga riders kung nangalay ba sila kaagad or hindi. Base sa mga friends ko na taga-Naga, kasi mostly mga taga-Naga yung friends ko na they own SRB 200, di naman daw sila nangangalay sa vibration, but yun, mostly sa pagka-clutch and yun sa traffic. And finally, dumating na yung pinakaantay ko. This is the 100mm by 10mm by diameter. And ayun, mas mababa siya kaysa sa stock ng SRB. So, let's go!
So hi guys, as you can see here, napakabit na natin yung ating rib cage crash guard. Inalis ko na yung luma kong crash guard dito and mas naging slim na siya tingnan unlike before. So para sa kukuha ng crash guard na hindi naman ipapakabit kay M Customs, ipapakita ko sa inyo kung saan ko siya pinakabit. So dito siya, katabi ng support ng ating yung parang chassis. Here. Ito yung unang bolt dito. Ilulusot siya dito sa fairing. And yung second one is here. So ang naging problema ko doon sa una na pagpunta ko is yung etong bolt natin is masyadong maiksi kapag linagay na tong crash guard natin. Hindi siya pwede kasi mabibitin yung nut. You can see here, may nut dyan. This one. So, nung bumili ako ng 100mm by 10mm in diameter, mas naging sakto siya. And, ayun. Ito na siya ngayon. Diba? Ganda.